Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Hulyo 9, tuig 2024. Sangan sa tong regular host nga si Malu Inocando Tabar, kami makig-uban kaninyo hangtod sa alas 9 sa buntag. Ako si Crystal Joy Filerca. Ug ako si Attorney John Destacamento. Ang atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta unsa kay atong weather update karong adlaw gikan sa Pag-asa Mactan. Good morning Ma'am Van Sabiliano from Pag-asa Visayas. May buntag sa tanan, mao kini ato ang pinakaling kahimtang karon sa ato ang panahon. Easterlies ang nakapektar karon sa silangang bahin sa Luzon ug sa Visayas. Ug tungod ani, dinhiro sa tibok Sugbo, lakip na ni ang tibok Visayas kay makasinati gihapon ta karon ug madag-umod nga kalangitan nga aduna tay mga katag-katag nga mga pag-ulan, panugdog ug kilat. Samtang atong hangin ug kadagatan nagpabilin nga hinay ngadto na sa kasarangan ang paghuros sa hangin nga nagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangan ug di na kadagatan kay maninawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhiron sa Metro Cebu ang ato ang kadagatan kay mutaob ni karong alas 12:33 karong udto sa gitas-on nga 1.81 meters. Ug munas na pod kini ni kalas 8:06 karong gabi sa gibug-on nga 0.06 meters. At ang temperatura din hiron sa Metro Cebu kay nakasugad din karon sa 20 City ngadto na sa 32 degrees centigrado. Pakatong adlaw kay nisilang ni ganinang alas 5:29 sa buntag ug mosawop na pod kini ni kalas 6 Gs karong hapon. Ito ang Philippine Standard Time kalas 8 City. Ug dinhi ang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, Van Sabiliano. May buntag. Thank you kayo Ma'am Van Sabiliano from Pag-asa Visayas. Karon partner ato nang sutaon ang mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga pamantalaan atong sugdan sa Sunstar Daily. For athletes safety, fix oval defects as soon as possible. Sa Super Balita, ginang naligo sa fountain, gahubo. Sa The Freeman, 30 years since last hosting President Bongbong Marcos, Vice President Sara to open palaro. Sa Banat News, nikis sa uyab sa anak gipapriso, nagtuo nga iyang asawa ang naghigda ilawom sa katre. Sa Philippine Daily Inquirer, Philippines, Japan ink defense pact amid China aggression. Sa The Philippine Star, pareho, Philippines, Japan ink military access agreement. Ug sa Manila Bulletin, Philippines, Japan sign defense deal. Og sa Tempo, 4 kidnapped Indians rescued. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga pamantalaan sa atong pagbalik atong sayran ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, Ma, wala na yung data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon ato ng sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, pagpaayo sa track oval sa Cebu City Sports Complex gipadali na sa dili pa ang athletics event sa palarong pambansa. Samtang gisiguro nila ang kahinlo sa tanang billeting quarters ug venues aron kalikayan ang mga sakit. Ang kasayuran ito ni Gian Navarro. Usa sa mga gitinguha sa Cebu City Sports Commission mao ang luwas nga paggamit sa track oval sulod sa Cebu City Sports Complex. Ilabi na nga gikabalak-an sa publiko ang mga nitumaw nga minor damages sa rubber track oval ato silang inspection sa nakalabayng weekend. Gibutyag DCCSC Chairman John Pajes nga giayo ang maong mga nagburot sa di pa magamit sa athletics event karong Hulyo 11. Going to be done. Of course, the most important is that the track oval will be ready for the games on July 11 when we start the athletics competition, and definitely the track oval will be ready then. These are just minor repairs that are being done. Nakigalay usab ang technical committee sa habig sa DepEd aron makahimo og mga kinanglanong adjustment sa mga duwa. Kini aron luwas na makagamit ang maong track oval ingon man ang ubang mga pasilidad. These are very crucial lanes, considering that they are very close to the finish line. So we have already coordinated with the technical consultant who is in communication with the contractor to do the necessary intervention so that it will be ready. Samtang isiguro sa city government ug DepEd nga luwas ang billeting quarters sa bisan unsang mga sakit nga posible matakbo yan ngadto sa mga delegado. Usa na ninimo ang kanone nga pagpanghinlo sa palibot o kung mahimo ipaubos usab sa fogging kini aron kalikayan ang pagtakboy sa dengue ngadto sa mga delegado. Provide the necessary water supply for the hygiene ng ating mga athletes, the portalets, the porta shower, additional shower rooms, ensure
support janitorial services. Hinuon kalipay sa DepEd ang nimong may nitong paghangop sa Sugbo alang sa labing dakong sporting event nga magsugod og mga adlaw. Dungan ka na silang pagpasigarbo nga 100% ng andam ang Cebu City alang sa palarong pambansa. Gian Navarro, CCTN News. Samtang Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia tuyong mibisita sa mga billeting quarters sa mga atleta alang sa palarong pambansa 2024. Nagpakisayod si Garcia sa mga delegado sa palaro ug nasuta nga usa sa mga problema mao ang supply sa tubig. Mubalik si Gian Navarro. Nakita ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga hinay ang aga sa tubig ato sa pagbisita sa mga billeting quarters sa pipila ka mga public schools sa Dakbayan sa Sugbo. Sa nakalabay nga weekend, anaa sa 8 ka mga tungaan ang gibisitahan sa mayor ug misubay usab sa kahimtang sa mga delegado didto. Kuyog niya mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa maong inspeksyon. Matud ni Garcia nga ilang hatagan dia dayon og pagtagad ang problema sa water supply ug kinahanglan pa dayon ang pag-agas niini. Gisusi usab ni Garcia ang katulganan sa mga atleta, ilang lutuanan ug ubang mga pasilidad sud sa giandam nga billeting quarters. Hinuon mayo rasob ang ilang kahimtang ug nauyunan ra sa nahimo mga pagpangandam. Wa man hinon sila magkuwang sa tubig, pero paniguraduhon lang nato nga naagyoy supply sa tubig. Kaya importante gyud kayo ang tubig didto. Can you imagine over 1,000 people unya magdungan ba yan na usahig kaligo no gamit sa banyo, so very important yun ang atong tubig. Misusi usab si Garcia sa Cebu City Sports Center ug nagpakisayod unsa na gyud kaandam ang venue sa di pa ang pagbukas sa palarong pambansa karong Martes. Taliwa kini sa mga nasugatang problema sama lang sa pagburot sa rubberized track oval diin payon kini sa contractor pagkahuman sa palaro. Gipasigarboy noon sa acting mayor nga 100% ng andam alang sa labing dakong sporting event sa nasod. Mong giulagway ni Garcia nga bisan pa man sa kaandam dakong hagit nga giatubang ang pagsiguro nga magmalampuson ang palarong pambansa. Pinaginusab sa pagtinabangay sa publiko. Gibutyag niya kini ato sa flag raising ceremony kaganiang buntag. Also magpasalamat sa DILG, ABC, Bureau of Fire. Pasalamat kita nilang tanan because of course di nato ni mahimo kung dili patungod nila. Unya ang lead gyud ani tanan way lain ang Department of Education atong hatagag masipang pakpak. Principal, superintendents, pertig yung daghan. Ian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, mga trabahante sa Mandawi City Hall ni pahigayon og silent protest. Kini may kalabutan sa tinguha nga pagbalhin kang City Treasurer Attorney Regal Oliva. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa flag raising ceremony, nipahigayon og kadiyot nga silent protest ang mga empleyado sa Mandawi City Hall isip paghiusang suporta kang Attorney Regal Oliva sa giing pagpugos nga balhin niini. Ang mga empleyado nagsulob sabog itom nga sinina aron sa pagpakita sa ilang kasubo og protesta bahin sa pag-reassign. Mapasalamaton si Oliva sa suporta ug pagmahal sa mga empleyado ngadto kaniya. Older you get in an institution, the more despised you become. But it is opposite on my side. It became that show of love and it's nice. It is very heartwarming. Matod ni Oliva nga wala siya nakadawat og official communication sa pag-reassign kaniya. Nakahibaw siya human siya tawagi sa Bureau of Local of Government of Finance. Siya gikatakdang ibalhin sa Navotas City sa Manila. So up to today, I'm still waiting for the order from the Department of Finance. I do not know yet when it will come, if it will come. So if it will come, then I will be a good soldier of the government and I will not cause any hesitation to transfer and to have a smooth transition of power and functions with the City Treasurer. Matod sa City Treasurer nga wala siya masayod sa hinungdan sa pagbalhin kaniya og nagtuo nga may kabahin sa politika. It's never a normal reshuffling because my appointment as treasurer in Mandawi is a permanent capacity. So I am appointed by the Office of the President through the Department of Finance Secretary, but then it's in a permanent capacity. So when you are removed, it should be for reasons, no? Most often than
not. The reason that the treasurer would be removed from the local government unit is usually when the mayor requests. Totally different from this angle wherein I am removed from Mandaue City to be transferred to another local government unit wherein it is not the mayor who requested. Apparently, I do not know who requested, but I was told that it was from the office of the Speaker of the House. It was si Mayor Jonas Cortez nagpadana og suwat ngadto sa Department of Finance kung mahimong mapabilin si Oliva isip City Treasurer labi na sa iyang dakong contribution sa syudad. Si Oliva nahimong Assistant City Treasurer ni atong tuig 2008 ug gi-appoint nga City Treasurer ni atong tuig 2015. Ubos sa leadership ni Oliva gikan sa 300 million nga city budget niabot na karon sa 7 billion pinaagi sa maayong financial management. Si Attorney Jamal James Kalipayan ang City Administrator nagkanayon nga nakalitan usab sila sa lakang sa pag-reassign kang Oliva. Nagtuo siya nga adunay mga opisyal nga naglihok niini apan dili sa national. Whether it's national or local, we just heard nga naay mga moves no ni himuan but walay particular tao nga ato ang lukuan. Pero of course, kami pod mismo no, we are worried because kaning lihok manggod no, this is not dili ni siya mahitabo out of the blue. That's what we are just worried about. Pero imposible sa gikas taas ang kuhan mo. Yes, I don't think nga di kani sa taas ang move no because I think wala may cause para himuon ni siya sa taas. Wala pa'y nasuta nga posibleng mopuli kang Oliva isip City Treasurer. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, usa ka semana nga Learners Convergence Philippines 2024 gipahigayon sa Lapu-Lapu City sugod kagahapong adlaw. Ang mga delegado nangaabot na og ang lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu og ang DepEd Lapu-Lapu City Division nangandam sa pagpadayon kanila. Ang kasayuran ni hatod ni partner Crystal Joy Felarca. Ipahigayon sugod karong adlaw Hulyo 8 ngadto sa Hulyo 13 ang Learners Convergence Philippines 2024 sa Lapu-Lapu City. Ang dakong kalihukan gipasiugdahan sa Department of Education nga mo'y pinakadako nga face-to-face engagement sa mga tinun-an, kabataang leader ug mga education stakeholders nga mga representante sa 228 ka mga schools division offices gikan sa 17 ka mga rehiyon. Karong adlaw usab gilauman ang pag-abot sa 3,000 ka mga delegado. Gani ang DepEd Lapu-Lapu City Division gisugat ang mga delegado sa Mactan Cebu International Airport pinaagi sa mga sayaw. Andam na usab ang mga billeting schools nga modawat kanila nga mao ang Marigondon National High School, Marigondon Elementary School, Bangkal National High School, Basak Elementary School, Look National High School, Pusok Elementary School ug Science and Technology Education Center. Niadtong Sabado gisusi na usab kini sa mga kapulisan aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga mosalmot. Karong gabi adunay ipahigayon nga welcome night ang lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu ug DepEd Lapu-Lapu City Division pinaagi sa usa ka welcome dinner aron sa pagpadayon sa mga delegado. Ug mga adlaw opisyal na nga buksan ang maong dakong kalihukan ug lauman ang presensya ni Vice President Sara Duterte. Crystal Joy Felarca, CCTN News. Sa atong uwahing balita, babae nga notadong carnapper nga magpatuo nga moabang og sakyanan nasikop sa Highway Patrol Group 7. Usa ka negosyante ang mereklamo nga wala nagiuli ang iyang sakyanan ug nasuta nga gibaligya na kini sa lain. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipas sa kanag kasong duha ka ihap sa falsification of public document ug laing kasong karnaping ang usa ka babae nga nalambigit sa rentangay og rentsangla nga modus netong Hunyo 19, 2024. Ang suspitsado gilangan si Sarmin Cansada Pataringhog, taga number 2 Rochelle Homes, Tikyan 1, Barangay Manila, Dakpen sa Mandaue. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Regional Chief sa Highway Patrol Group 7, nga miabang kining suspitsado og sakinan sa usa ka negosyante nga si alias John nga taga Barangay Tisa netong Hunyo 17. Apan na natingalan na lang ang maong nga biktima nga wala na mauli ang iyang sakinan o dili na usab makontak aga na karehistro sa ilang kontrata nga numero. Tungod ani nagpatabang na kini sa Highway Patrol Group 7 aron mabawi ang iyang giabangan nga sakinan ug madakpan ang suspitsado. Gilusad dayon sa HPG7 ang manhunt og follow-up operation ug manampuson nila nga nadakpan ang suspitsado sa lampinuanan sa Barangay Manila sa Dakpen sa Mandaue. Nakuha nila ang sakinan nga Mitsubishi Expander Cross nga dunay plate number nga GBA 4530 ug usa-usab ka Toyota
Avanza nga dunay plate number GAP 8186 sa usa ka hotel nga himutang sa barangay Sumangdako sa Dakbayan sa Mandawi alas 5 sa kadlaw natong Hunyo 22, 2024. Samtang wala na madokumento pa ang laing trupa ka mga sakinan nga gikuha usab sa mga tag-iya niini sa parking lot sa mga hotel human makapakita og dokumento nga sila ang tag-iya sa mga sakinan. Gipasabot ni Parilla nga ang modo sa mga suspitsado mao ang pag-abang og mga sakinan nga gipost diha sa marketplace. Ila matod pa kining abangan og taas nga panahon kini base sa kontrata nga pirmahan sila nga biktimahon ug mohatag nig dili tinuod nga dokumento sama sa lisensya ug uban pa human nga makahatag og down payment sulod sa pipila ka adlaw. Ang ilang buhaton mao ang paghimo og fake nga dokumento sa Land Transportation Office nga ang maong sakinan gi-transfer na sa mga suspitsado. Mo-rent ni siya sa mga rent car for rent through sa marketplace or Facebook niya ilahang accordingly mo rent sila for a longer term then mag down payment but later on ilahang gi-falsify ang documents. So as of now wala na tong ato ang kinaraan nga i-cut and wheel bitaw i-tampered ang mga engine number chassis number. As of now ang ilahang buhaton is i-falsify na ang mga documents. So na-transfer na sa nga ni Charmaine ang OR and CR. So that's why ang kato-ato ang another victims ang mga gibaligyaan ang mga possessor ilahas ang gipalit. Pagka Hunyo 19, 2024 ang gihimo sa suspitsado iya kining gibaligya sa laing tao gamit ang fake nga registration nga dokumento apan nasubay kini sa HPG7 human masikop si Patalingho gilang nasuta sa PNP e-warrant system nga duna di kini pending warrant of arrest sa kasong falsification of public document sa sala ni Judge Charina Gupico Navarro Quijano ang presiding judge sa MTCC Branch 2 sa Dakbayan sa Talisay nga dunay piyansa nga 36,000 pesos. Nagtuo si Parilla nga dunay pailaing nga mga nabiktima ni Patalinghog nga gumikan dinhi iyang gipanawagan nga mobisita sa nang opisina alang sa pagpasaka og kaso. Muni ato ang gi-check no kay for sure dili ni mo operate diri sa tuwa kung wala sa display mga kauban. Kasamtangan nga nakaroon sa custodial facility sa Cebu City Police Office ang maong suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV. Mao kadto ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kaghapong adlaw sa Saire 47. Sa atong pagbalik ato ng paghisgutan ang pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasud. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV.
for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Partner, kagahapong adlawa murag kusog-kusog jud to nga uwan, kilat, dugdog ang atong nasinati pagkahapon, no? May bundak ang grabe nga uwan kagahapon, partner, onya dayon dili lang dinhi sa syudad sa Sugbo, but almost entire Cebu province sa kasinati o grabe nga uwan kagahapon. Dunay mga report nga dili lang Metro Cebu gikan sa kay duna may mga pag-uwan-uwan even dito sa north sa Amua sa Midilin, duna say mga pag-uwan-uwan dito sa as far as Sibonga, Argao area. Unya tungod ani mga pag-uwan-uwan, partner, ato yung ipahimangnuan ato ang mga kaigsuuna no nga dapat magmatngon sila. Kay dito sa lungsod sa Carmen, for example, partner, dunay usa ka Isuzu nga pick-up truck na anod sa baha diha sa Mangitngit River, diha sa barangay Kantumog, lungsod sa Carmen. So niagi ni sa kilid sa sapa unya dayon. Wala pa kay baw sa mga detalye, pero ang kining iyang agianan kanatan-awa ang iyang agianan kilid siya sa sapa. So we can only surmise, partner, kay wala pa gyud nato nakuha ang tinong detalye, partner, no. It could be nga ang tungod sa kahitak, tungod sa kakusog sa baha ni overflow ang river niya dayon basig wala na miscalculate na sa driver. Dunay 17 ka mga pasahero ang kanang pick-up truck kagahapon pag-agi. Ang napo sa ilaha na salbar na naka-eskapo, samtang ang 7 na anod, pero out of that 7 nga nang missing ang usa nakit-an na. So karon nagpadayon ang search and rescue operation alang sa unom pa nga missing nga pasahero ni anang pick-up truck diha sa Carmen. Ang kuan, partner, no, kay ang sa atong initial nga impormasyon ana ay 27 anyos, naapay laing usa ka 27 anyos nga babay, partner, niya buntis for 7 months. Unya napay 12 anyos, naay 14 anyos nga babay ug napoy laing 14 anyos nga lalaki ug usa ka 15 anyos. So sa mga bata pa man gud ni ang ilang mga kauban, partner. Mga bata kay naasa ko nabasaan ambot kung unsa ni katinuod. Kagahapon nga kani kunong truck muragikan kuno sila og ni-attend og kasal. So muragikan sila sa happy unya dayon all of a sudden murag
the tables turned for the worst. So in ana kakalit ang pwede mahitabo nato at this time nga very kining irregular ang atong weather. So grabe ang bunok sa uwan, so atong gipahimangnuan yun nga please in town nga magmatngon ta unya duna say aside anang insidente sa Carmen partner, duna poy rock slide didto sa lungsod sa Sibonga. So mao to nga kasamtangan nga gipahimangnuan ang mga motorista nga mo travel adto sa Mangyaw Road. Gikan diha sa barangay Kandagit, Sibonga nga dili lang usa nila nagamiton kanang karsadaha kay dunay rock slide or mga nangatagak nga bato gikan sa dahili nga bahin sa mga bungtod-bungtod diha sa Sibonga. So muna partner nga mauna ni atong giingon partner nga we are entering the wet season and also we're entering the season of disasters. True. So kuan partner, subay pod ana kagapon partner napoy nahitabo nga buhawi sa liluan. That the same time pod sa pagkahitabo katong kusog kayo nga uwan, and then sa Lapu-Lapu pod adunay nahitabong sunog sa Barangay Basak, which is nahitabo pod that same time nya ang usa sa mga nakakita sa panghitabo kay walay tao dito sa ilaha partner unya murag ang hinungdan daw kay naay cellphone nga naigo sa kilat, pero kana ato pa ng sutaon if tinuod ba na. So daghan kay mga panghitabo kagahapon partner nga murag related sa panghitabo nga uwan, kilat ug dugdug. Tinuod diri sa Cebu City ni tumaw na sad ang perennial problem sa flooding, pagbaha. Dunay dili lang sa Cebu City but sa mga silingang syudad usab sa Mandawi, I believe nagbaha usab kagahapon sa hapon tungod sa grabe nga bunok sa uwan. So mauna ni murag dili ta kinahanglan dili ta magpa-consume sa atong mga preparation sa palaro sa uban pang mga dagko nga events. Kinahanglan sa ta magmatngon labi na nga ang ato ang focus karon naa sa kaning mga DepEd events sama sa palaro, sa NSPC, NFOOT, etc. Learners Convergence. Magbantay ta unya ilabi na dili ta mulunang diha sa baha kay it could also lead to possible health risks and hazards. Nya karon ba partner no ang month of kanang disaster resiliency. Disaster resiliency month. So hopefully atong mga taga disaster risk reduction management office kay murag dagan-dagan po sila gi-focusan kay aside sa giingon pa ning partner na ay mga dagkong activities diri sa syudad, naapa pod sila nag-focus pod sa mga pagresponde sa mga emergency nga nahitabo sa nagkalain-lain nga mga dapit kay gahapon lagi dagan kayo actually partner gahapon kay usap pod sa akong nakita nga ako kay pag adto nako sa terminal sa akong sakyan jeep daghan nagtaas na pod kay ang linya sa mga pasahero partner. So uban kay kanang daghan pod ang dugay kay nakauli kagabi kay walay mga jeep nangatanggong tungod kay baha wala na imo biyahe, so nadaghan kitag mga naapektuhan kagabi. So kana ato lang hinuon nga wala may kumo nga mag-save ta, normal man gyud ni nga maabtan tag mga uwan, pero extra careful lang ta kay it's better safe than sorry mo na atong permi remind sa ato ang mga tigpaminaw. Yes. So sa katong nahitabo sa Carmen kagahapon partner ang kadahang tod karon nagpadayon ang search and rescue operation ug sa latest nga update ang MDRMO sa Katmon nitabang na sa pagpangita kay tap na intaw nila kay gagahapon sa pagsubside sa tubig ilang giadto duol sa dagat pero wala may mga bodies or wala may mga tao nga nakit-an nga missing. So karon murag kaganinang kadlawon ila sang temporary stop kay ngit-ngit man nya dayon gaganinang alas 5 sa buntag ibalik na sad ang search and rescue operation. Nagkadako ni siya kay kung panimo partner sa latest nato nga update mi-join naman ang silingang lungsod sa Katmon sa pagpangita sa mga 5 o 6 ka mga missing persons nga sakay ni anang maong Isuzu pickup truck nga naano din taon sa baha tungod sa grabe nga pagbundak sa uwan kagahapon. Like kanagod murag kanina atong kuan partner no nga mag-amping na jud ta sa atong pagbiyahe-biyahe kay wa jud ta kay baw unsay mga posible nga mahitabo ilabi na kanang atong magian kanina sa kilid sa sapa mga mukalit lang pag overflow ang tubig kay remember pud ka last year katong napoy kanang balay nga naanod pud sa kanang baha partner. So yearly na lang ni natin mga ingani nga mga report sa mga pagbaba. So hopefully kani unsa ka ang mabuhat ani nga kanang
I know lisod siya pugnan partner, pero there are siguro some ways nga maka-prevent nga mo-overflow ang tubig. Ang naka-tricky man gud ani nga sitwasyon partner kaning mga thunderstorm kay dili man gud nato dali kayo siya catch up, very unexpected. Unya dito makaibaw nga kusog di ay siya nga thunderstorm. I don't know how if thunderstorm ba to kagahapon because mura man siya lapad kaayo ang iyahang scope gikan sa South Pole, grabe man jud ang uwan gahapon. Pero this was not the first time nga for a case of river nga ni overflow because sa kalit nga uwan. Atong mahinumduman sa una nga doon natoy murag river nga murag tourist spot siya diha gyapon sa north. I believe ambot kung Carmen ba to or Katmon. But nangaligo sila then all of a sudden nikalit og gush ang water gikan sa taas padung sa ubos nga murag ni kuan gid sila partner murag very unexpected nga dili nimo makit-an, dili jud ka mag-expect nga lipay pa ka karon at first and then all of a sudden na ang tubig nagdanga-danga na naanod niya naapagay itoy pipila ka mga nangamatay because of that incident. So amping ta especially kanang mga nagpuyo daplin sa mga danger zones or dapit sa mga danger zones sama sa mga sapa, mga creeks, mga ug uban pang mga bodies of water even sa daplin sa baybayon kung mudagko sad na ang dagat ang level sa tubig unya ang mga balod posible gihapon na siya nga mag-pose og danger sa ato ang kinabuhi. So hopefully nga magmatngon ta. Og kuan pod partner, maminaw kung kinahanglan man mo unsa ni? Muhatag og kuan ang CDRMO nga kinahanglan na mo evacuate, mo rescue for kanang safety ra po ninyo. I hope nga kanang musunod ra po dayon ta kay sila nakabaw man na sila unsay mga possible nga mahitabo. So kita ang katawhan musunod ra pod ta sa mando sa ato kay para ra man gyapon na sa ato ang safety. Tinuod partner, so maminaw gyud ta sa mga abiso sa mga persons in authority kay sila man ang mas nasayod sa kung unsay mas ika ayo nato. Okay, so much for that partner. Ari na punta sa atong lain nga mga dagkong activities nga gipahigayon diri sa Cebu, which is ang palarong pambansa nga karong hapon ablihan ug mo attend si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Unya aside anang palaro nga imong giingon partner nga i-formally open karong hapon, hopefully dili lang unta mag-uwan no. Kay murag kilom-kilom na sa draba. Kagahapon formal na sad nga gibuksan didto sa Karkar City ang National Schools Press Conference ug ang National Festival of Talent sa City of Naga. Kagahapon gi-open na opening program kagahapon diin kana gitambungan ni Vice President Sara Duterte ang outgoing DepEd Secretary. Present sa didto sa Karkar kagahapon sa opening sa NSPC si Governor Gwendolyn Garcia, ingon man ang mayor sa Karkar og si Senator Amy Marcos. So sa iyang mensahe kagahapon partner kay kining NSPC mo ni ang National Schools Press Conference. This is a yearly event sa DepEd partner diin mura ni siya competition. This is a competition among elementary and high school students indigay sa pagsuwat og balita, features, sports articles, duna say mga indigay sa TV and radio broadcasting, ug uban pang mga competitions related sa campus journalism. So most of the future journalists diri sa atong nasod partner diha ma-discover ang ilang talent sa mga DepEd nga contest. So sa iyang mensahe kagahapon matud ni Vice President Sara Duterte, iya lang gihangyo ang mga future journalist partner nga number one, i-differentiate unta nila ang opinion sa assumption. Ana siya importante kaayo nga to not assume partner. Which I also agree partner no sa ato ang profession kining I don't know with your partner pero kaning one of my boo-boos, one of my blunders as a kining bag-o, fledgling nga journalist, katong bag-o pa ko sa journalist, kana bitang atat kay ka nga mo pursue sa balita nga murag to the point nga mura na kag mag-assume hinuon nga basig namatay na to siya or something, and then we always try to, and then in these cases partner, di ba, we always are reminded of the discipline of verification. Ayaw sa do not break the story sa before nimo na ibalita. Ikaw partner, na kay mga inahan nga bubo sa
Ako partner kay kanang before jud ko mo labi na kanang mga cases nga kanang naay namatay or naay mga fatalities kay before na nako isud sa kuan kay i-confirm pud na nako partner kay kinabuhi ba na partner unya atong ikuan ba nga kana bitong luoy ang tagtungod partner atong hunahon ba nga kanang mga kinabuhi pud ang atong gisuwat like moingon ta nga kanang naay na aksidente naay na kuan didto nya moingon ta nga kanang gabi iyang naangkon nga mga samad or whatever nya before pa moingon gud ko sa police partner nga sir unsa na asa na man ni karon si kuan ang ingani unsa na may update sir kay syempre luoy pud baya nga kanang mo unsa ni atong kuan ba nga assume ra pud dayon nato nga ay mao na nahitabo niya kay critical mo tayong condition so kana partner ako kay mo verify sa jud ko sa police or kung kinsa man nga mga ahensya kay kanang aside nga sa tagtungod sa ato apod bitaw partner nga kanang as journalist kay kinahanglan nato ihatod sa katawhan kung unsa man ang sakto pud nga information. Tinuod kay if dili nato kaya nga mahatod ang sakto nga information para sa ilaha, wala tay we are not any different from any regular marites out there sa social media nga bisag unsa na lang pwede nila masulti without even verifying those details. So the reason why we are journalists is because we apply the discipline of verification before nato siya ipagawas ang balita. We have to make sure nga dunay competent nga authority or source nga nakasulti about ni ana, which is very important. Okay, sa karon ba partner no kanang daghan na kayo ang mga nga ang mga balita kay aside sa radio, sa newspaper and sa television agad na ang social media. And then one thing nga kanang daghan magud ipang breaking nga story niya ang makita nato karon sa mga social media usay ang mga information partner nga dili usahay masakto naikuwang naisubra so ang mga tao pud moingon nga kanang dili na lang unta i-breaking if kanang not fully ay kanang dili pa kompleto ang information kay ang tao pud partner mga tanang nga kanang for example moingon nga naay accident siya unsa naman ni ang kuan unsa na may update ani kompleto hapod kay ang tao ba nga magbasa partner hala na unsa ka tuno so you left your kanang readers or listeners nga kanang hanging bitaw partner kana sad partner nasa koy strong sentiments ana kaning kita sad ba nga mga media consumers dili sad tay ta magpa-carried away no sa ato ang mga emotion kay kanang breaking news there's a reason why it's called breaking news. When imong ibalita ang usa ka balita as breaking news kana nagpasabot nga limited pa ang information nga available so please dili sa kay ta mag-demanding sa ato ang mga tigbalita kay ihatag man na sa inyo ha kung unsay available nga impormasyon at that time nga kanang balita gi-break para sa inyo ha. So aside ana sad kining kanang batasan sa mga konsumidor sa media o sa news nga kining very demanding and then sa side sad sa mga kini usahay kay i-question nimo ang balita kay sayop kuno kanang you have to also understand nga ang source sa among balita is ang among gibalita is gikan na sa tinubdan gikan sa source but wala ta nagpasabot nga ang iyang gisulti that could be the ultimate truth. Okay, so mao gani nang amo jong i-attribute sa source ang mga balita kay kana nagpasabot nga dili kami ang nagsulti nga mao na ang tinuod natay reference si partner man ana ang nag-ingon ang ako mang source so mao na nga sabto nato as part of media literacy and awareness nga kining paminaw nato ang balita giunsa pagsulti according to Mr. John Destacamento or according to Cristel Joy Felerca so that is according to them. Dili kay according to the reporter himself. So, kung doon natay i-bash, siguro ang atong i-bash, ang source sa information, dili ang messenger. That happened to me ba partner? No, bisan bago pa lang ko ani partner pero I experienced that nga kanang gi-message ko nga kanang kanang mura kag nagbalita og sayop. So ako siya giingnan nga kanang gipasabot ra po siya nako partner in a proper way nga kanang ma'am kanang kani akong information is gikan ni siya sa kani nga agency. So nako gi-refer ani ma'am. So kung unsa man gani akong mga gipangbalita diha akong mga information that is based sa gihatag nila nga data and not kanang ako lang kay mura unsa man akong tumo nga musubat kog ingon ana nga wala I don't know anything by or everything yun. Ikihati kag libel, ma'am. Ikihati kag libel. Sila, no, you can, libel will not prosper in that case. Kay libel needs malice or intent to really discredit or dishonor the person. Kung ikaw, karon na mo nagkaila, karon na ni mo siya gi-interview,
wagay siya kailan nimo or sa imong family nga you claim to be a victim unya unsa may malice on her part. So dili na siya libelous. Sometimes mga good partner kay murag what is true for them ay kanang unsa ni kanang gituuhan nila nga tinuod is different sa gibalita nato kay murag ara sila musud ba nga kanang sayop na yung gibalita mo ni murag ara ta mo kuan ba nga as reporters baya kanang lisod pud ba sa ato a partner nga kanang i-balance pud nato as much as possible. We would want to make it balance nga kanang both sides atong makuhaan og habig, pero kana murag kuan unta partner nga considerate pud unta mo sa mga journalist nato kay dili pud baya lalim ang panguha og information niya. Naagud na yung mga sources, pangitaon jud na ang mga sources kung asa ni sila dapit, apas-apason pa na para makakuha og information niya. Ingnan lang partner nga sayop ba mong gibalita. Normal ra gyud na partner nga kung ikaw affected ka sa balita, ang imo harang gusto madunggan, mabasahan or makita is katurasang favorable sa imo. Mao gani na kami as journalist ang both partner kong na kabagat ka aning gitawag ni Mamalo og triangulation. So naay version sa truth ang usa ka tawo, the other side do na say version of truth niya. Ikaw as journalist i-triangulate na nimo, ikay naa sa to nga ikaw mismo mangita sa truth. So kung nay moingon si source A nga nag-uwan karon but mo na si B nag-uwan karon, ikaw as journalist your job is to go out and see for yourself if nag-uwan bagyod. Dili kay it's a he said she said sad nga kind of journalism. So kana importante kay na siyang reminder sa mga future journalists, mga campus journalists nga ni-attend kagapon sa NSPC. Ang ikaduha nga pahimangno ni VP Sara partner kay is to kani manggong being journalists partner whether campus level or professional level sama nato. We are in a position of privilege but also it's a responsibility. So dili nato gamiton ang atong position as journalists in order to malign other people, to discredit other people. Gamiton nato nga taming or shield para kita makakuha og makakurry og favors, unwanted favors gikan sa ubang mga tao. So in other words, just do your job with integrity. True. I agree to that partner. Kay for now nga kanang daghan na kayo og mga news information kakakuhaan ang mga tao. I hope as journalists kita mga professional nga kanang padayon natong i-build up ang trust bitaw sa katawhan partner kay we are in the media for a reason nga kanang muhatag ta og what is truth, what is the truth and unsa man ang angay nga kanang ipadayag nato ngadto sa katawhan. Importante jud na ang pagsalig sa publiko, ang pagsalig sa katawhan kay no matter unsa ka kadako nga media institution, no matter unsa ka kasikat nga reporter, kung kanang pagsalig og pagtuo sa taw sa imuha mawagtang na what's the point of your being a journalist, di ba? You are only as good as how the public perceive you to be. If noted ka nga mabayran ka nga journalist for example or manira ka nga without basis, wala kay ebidensya, di ba? So possible ana is dili nakasaligan sa tao. So importante kay na siya ang imong track record of integrity and track record nimo sa imong pagkalimpyo nga journalist dunay integrity. And I hope partner we should also apply the lessons we learned sa school nato nga that's the kuan ba nga nag-differentiate nato from other kanang mga kanang news feeder sa social media nga kita mga journalist kay giiskuylahan na nato og pila ka tuig. So I hope nga kung unsa man atong mga nakatunan ato na siyang i-apply for us to be a credible journalist sa media. And so much napaka-additional for NSPC partner. For NSPC mao na lang to. So good luck na lang sa tanang mga campus. I really feel strongly about campus journalism partner because diha man sad ko nagsugod akong career is journalist. Nag-start ko anang mga contest sa DepEd diha una nga na-open up ang ako ang perspective sa journalism o sa role sa mga journalist diri sa atong society, and because of that nahimo sad ko nga journalist myself later on in my life. So but so much for that partner kay murag wala naman tay time. Yes. Napada pa kay ipa-apas partner. Karon today partner ang katong third event sa DepEd diri sa Cebu, which is mahitabo sa Lapu-Lapu City Hopes Dome. Ablihan karong alas 9 ang Learners Convergence Philippines 2024 og
tambungan gihapon kini ni Vice President Sara Duterte. Over 3,000 delegates ang gi-expect dito karon. Unsa ni siyang learners convergence partner? Murag pa nagtapok ni siya sa mga kuan partner, lahi-lahi nga mga sector, like naay mga student leaders, naay mga estudyante lang pod o kanang mga educational stakeholders. Murag siyang open forum partner nga kanang i-share nila ilang mga best practices and kanang murag kanang ma-adapt ni ay kanang way bitaw to adapt other regions kanang mga best practices kay tanan man ni regions partner. Okay. And then aside ana ang opening sa palaro this afternoon, hopefully dili uwanon do na say katong launching sa Brigada Eskwela somewhere in Carmen, and then ay National Festival of Talents diha sa City of Naga ug naa say learners camp. I believe diha sa Mandawi City. So sa tanan ng mga delegado again, welcome to Cebu, maayong pag-abot, and despite the rain, hopefully nga and the floods, hopefully nga you will still find your stay worthwhile. Okay, so wala jud tay igong oras partner no karon ato nang paminawon ang giandam ni Tatay Dudong Limsua nga pulong og kinabuhi. Sa 2 Corinto 8:7 ato mabasa, kamo nga dato kayo sa pagtuo, sa panulti, sa kabalo, sa iyong tinguha sa pagtabang ug sa inyong pagigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo ining pag-alagad sa gugma. Ang labing ligon nga barugana ni Jesus mao kini, pag-alagad ug hatag sa imong isig kaingon kini. Ana mabasa diya sa Lucas 9:23. Umingon siya sa tanan, kung may buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya siyang kaugalingon. Magpasaan siyang cross sa tanang adlaw ug musunod kanako. Kini nagpasabot nga dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Unselfish decision ang gikinahanglan. Kalimtan nimo ang imong kaugalingon tungod ug alang siyang kausa. Adlaw-adlaw imong pagtahan sa imong kaugalingon, sa imong mga tinguha, sa imong mga ambisyon. Ang ikaduha mo ang imong pagpasaan matag adlaw sa imong krus. Nan karon pangutan na ang atong kaugalingon. Unsa man kita kamatinudanon sa atong tinguha nga mosunod kang Kristo. Anda man atong kalimtan ang atong mga kaugalingon. Si San Pablo mingon, puna ang inyong mga kaugalingon sa pagka manggihatagon. Kay sa Mateo 6:21 atong mabasa, kay hain gani ang inyong bahandi ato usab didto ang inyong kasing-kasing. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Lagi ito nga man, nasayod kami nga dili sayon ang pagsunod kami. Apa namo kining gipili tungod kay mao kini ang imong tawag kanamo. Dili kini namo mahimo kun dili mo kami tabangan. Busa panalangin ni kining among balaan nga tinguha. Amo kining gipangayo lagi ito nga man pinagi sa imong bugtong anak na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dudong Limsua mo ay nagtapo sa atong tulumanon. Ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines. Thank you pod nila ni Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Ato sang pasalamatan atong station manager nga si Sir Dennis Tabar, atong technical team si Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat ug Ma'am Joanne. Thank you Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, and of course Sir Ferdy. Thank you so much Sir Ferdy. Wala lagi tay igong oras partner no. Salamat kayo sa inyong pagpakig-uban kanamong buntag diri. Ay, ato sang kuanday atong pasalamatan ang atong regular host. Mag-outro. Atong pasalamatan ang atong regular host si Ma'am Malu Inocando Tabar. Salamat sa inyong pagpakig-uban namo diring buntag ug ako si Crystal Joy Filerca. Ug ako si Attorney John Destacamento. Kini ang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy.
Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan.